bata? Kumusta kayo? Nawa ay nasa maayos at mabuting kalagayan kayo. Ako, si Ginang Applejoy M. Sarmiento, ang magiging guro ninyo. Samahan ninyo ako sa ating bagong aralin sa Mother Tongue 2. Tara na! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo na may kinalaman sa mga elemento ng isang kwento. Halina at ating sagutin ang mga sumusunod. Puna ng patlang ng wastong sagot sa bawat pangungusap. Pili ng sagot sa loob ng kahon. Ito ang ating mga pagpipilian. Elemento, problema, tauhan, pangyayari, at solusyon. Una, ito ang kinakaharap ng isang tauhan sa isang kwento. Problema, magaling. Ikalawa, ang kwento ay binubuo ng patlang, tagpuan, at pangyayari. Tauhan, mahusay. Ikatlo, ito ay nagsasaad ng mga kilos o galaw na naganap sa isang kwento. Pangyayari, tama. Ikaapat, ito ay tawag sa paraan kung paano naayos ng tauhan ang isang problema. Solusyon, mahusay. Ikalima, ang tauhan, tagpuan, at pangyayari ay mga patlang ng isang kwento. Elemento, magaling. Bilang pasimula sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang laro. At ito ay tatawagin nating galaw ko, hulaan mo. Magsasagawa ako ng iba't ibang kilos o galaw at huhulaan ninyo kung ano ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ano ang aking ginagawa? Tumatakbo, mahusay. Ano naman ang aking ginagawa? Tumatalon, magaling. Mga bata, ang pagtalon at pagtakbo ay magandang halimbawa ng ehersisyo. Ito ay nakatutulong din sa atin upang maging malakas ang ating katawan na siyang kinakailangan natin sa panahong ito ng pandemya. Ugaliin natin ang pag-ehersisyo araw-araw. Dito naman, ano ang aking ginagawa? Nagsusuklay, mahusay. Masasabi mo ba kung ano ang aking ginagawa? Nagsusulat, tama. Dito naman, ano ang aking ginagawa? Nagluluto, magaling. Ang ating aralin sa araw na ito ay may kinalaman sa salitang kilos. Samahan ninyo akong tuklasin kung ano ito. Mayroon akong kwentong babasahin sa inyo, pero bago ko ito basahin, may mga kailangan tayong tandaan kapag nakikinig ng kwento. Una, huwag maingay. Ikalawa, makinig ng maayos. At ikatlo, magsulat ng mahalagang detalye mula sa kwento. Sa kwentong inyong mapapakinggan, narito ang katanungan na ating sasagutin
pagkatapos ng kwento. Anong ugali mayroon si Diego? Dapat mo ba itong tularan? Halina at ating alamin. Batang Matulungin. Akda ng inyong lingkod, Ginang Applejoy M. Sarmiento. Araw ng linggo, maagang gumising si Diego upang samahan ang kanyang ina sa pamimili ng pagkain sa palengke. Pagka-uwi nila ng bahay, ay tutulungan naman niya ang kanyang ate Jade sa paglilinis. Mamaya, ako ang magwawalis, magbubunot ng damo, magdidilig ng mga halamon, at maglilinis ng ating buong bakuran. Wika niya sa kanyang ina. Pagsapit ng hapon, siya naman ay tumutulong sa kaniyang ama sa pag-aalaga ng kanilang mga manok. Ngayon ay nagpapatuka at nagpapainom siya ng kanilang mga alaga. Noong nakaraang araw ng Lunes hanggang Biyernes ay nagsagot ng modules, nagbasa, nagsulat at gumuhit si Diego ng kanyang mga gawaing pampaaralan. Kinagigiliwan si Diego ng kanyang mga magulang at kapatid dahil sa angkin nitong kasipagan at pagkukusa sa mga gawain sa bahay. Nang sumapit ang araw ng Kapaskuhan, ay binigyan siya ng kanyang mga magulang at kapatid ng isang sorpresa. Isang regalo para sa kanyang kabutihan. Sa hapagkainan ay sabay-sabay silang kumakain at umiinom ng mga paborito nilang pagkain at inumin. Ipinagdiwang nila ang araw ng Kapaskuhan sa loob ng kanilang tahanan ng buong sigla at pasasalamat sa Poong May Kapal. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Narito naman ang ilang katanungan mula sa ating kwento. Ano ang pamagat ng ating kwento? Batang matulungin, magaling! Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Diego, Ate Jade, at sina ina at ama. Mahusay! Anong ugali mayroon si Diego? Pagiging matulungin, magaling. Nais mo bang tularan si Diego? Bakit? Opo, dahil ang pagiging matulungin ay magandang pag-uugali. Tama! Mga bata, ating tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng Poong May Kapal. Ang pagiging matulungin ay hindi lamang sa kilos, kundi maging sa pagbibigay ng mga bagay na makatutulong sa iba. Kaya nakatutuwa ang mga community pantry sa ating barangay ngayon. Isa itong tanda ng magandang kaugalian nating mga Pilipino. Ngayon naman, ano-anong mga salita ang may kulay pula sa ating kwento? Naisulat nyo ba ito? Magwawalis, magbubunot, magdidilig, maglilinis, mahusay. Ano pa? Nagpapatuka, nagpapainom, kumakain, umiinom, magaling. Meron pa ba? Nagbasa,
nagsulat, gumuhit, at nagsagot. Tama! Ano ang tawag sa mga salitang ito? Salitang kilos. Sila ay nagsasaad ng galaw o kilos. Mahusay! Hinati ko ang mga salitang kilos na ito sa 3 pangkat. Sa unang pangkat, nagbasa, nagsulat, gumuhit, nagsagot. Sa ikalawang pangkat naman, nagpapatuka, nagpapainom, kumakain, umiinom. At sa ikatlong pangkat naman, magwawalis, magdidilig, maglilinis, at magbubunot. Yan ang mga salitang kilos mula sa ating kwento. Mga bata, ilan lahat ang mga ito? Ilan ang nasa unang pangkat? 4. Ilan naman ang nasa ikalawang pangkat? 4 din. Sa ikatlong pangkat? 4 din. Anong bilang ang inuulit natin? 4. Ilang beses natin ito inulit? 3. Anong multiplication sentence ang mabubuo batay sa ating table? 4 times 3 equals N. Magaling! Upang mas mabilis nating makuha ang sagot, kailangang alam natin ang mga multiples ng bawat bilang. Ano ang pangatlong multiple ng 4? 4, 8, 12. Ang pangatlo ay 12. Tama! At ito ang ating sagot. So, 4 times 3 equals 12. Mahalagang makabisado ninyo ang multiplication table upang mas mabilis ninyong makuha ang sagot pagdating sa pagpaparami o multiplication. Naunawaan mga bata? Balikan natin ang 3 pangkat ng mga salitang kilos. Ang mga ito ay ang 3 panahunan ng salitang kilos. Isa-isahin natin ang mga ito. Unahin natin ang nasa unang pangkat. Nagbasa, nagsulat, gumuhit, at nagsagot. Ang mga salitang ito ay ginamit sa pangungusap sa ating kwento. Narito ang pangungusap mula sa kwento. Noong nakaraang araw ng Lunes hanggang Biyernes ay nagsagot ng modules, nagbasa, nagsulat, at gumuhit si Diego ng kanyang mga gawaing pampaaralan. Ang mga salitang kilos na ginamit ay nagsagot, nagbasa, nagsulat, at gumuhit. Kailan nangyari ang mga salitang kilos na ito batay sa pangungusap? Noong nakaraang araw. Ibig sabihin, ang kilos na ito ay nangyari na, tapos na, at nakalipas na. Kapag ang kilos ay nangyari na, tapos na, at nakalipas na, ito ay nasa panahonang pangnagdaan. Pangnagdaan. Ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon.
Dumako naman tayo sa ikalawang pangkat. Nagpapatuka, nagpapainom, kumakain, at umiinom. Narito naman ang pangungusap mula sa kwento na ginamit ang mga salitang kilos na ito. Ngayon ay nagpapatuka at nagpapainom siya ng kanilang mga alaga. Ano ang mga salitang kilos na ginamit? Nagpapatuka at nagpapainom. Kailan nangyari ang mga salitang kilos na ito batay sa pangungusap? Ngayon, ibig sabihin, ang kilos na ito ay kasalukuyang nangyayari o ginagawa. Kapag ang kilos ay kasalukuyang nangyayari o ginagawa, ito ay nasa panahon ng pangkasalukuyan. Pangkasalukuyan. Ginagamit ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Mula naman sa ikatlong pangkat, narito ang mga salitang kilos. Magwawalis, magdidilig, maglilinis, at magbubunot. Ito naman ang pangungusap mula sa kwento na ginamit ang mga salitang kilos na ito. Mamaya, ako ang magwawalis, magbubunot ng damo, magdidilig ng mga halaman, at maglilinis ng ating bakuran. Ano ang mga salitang kilos na ginamit sa pangungusap? Magwawalis, magbubunot, magdidilig, at maglilinis. Kailan naman daw nangyari ang mga salitang kilos na ito batay sa pangungusap? Mamaya. Ibig sabihin, ang mga kilos na ito ay mangyayari o gagawin pa lamang. Magaganap pa lamang ito. Kapag ang salitang kilos ay mangyayari, gagawin pa lang o magaganap pa lamang, ito ay nasa panahon ng panghinaharap. Panghinaharap. Ginagamit ito kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Mayroon pa ako ditong mga salitang kilos mula sa ating kwento. Suriin natin ang mga pagbabagong nagaganap sa mga salitang ito batay sa panahunan nila. Tunghayan natin ang nasa table. Ang unang hanay ay ang mga salitang kilos na nasa anyong salitang ugat. Ikalawa ay ang panahunang pangnagdaan. Ikatlo, ang panahunang pangkasalukuyan. At ang ikaapat ay ang panahunang panghinaharap. Ang unang salitang kilos ay bigyan. Sa panahunang pangnagdaan, ito ay naging binigyan. Nadagdagan ng mga letrang I at N. Sa panahunang pangkasalukuyan, ito ay naging binibigyan. Nadagdagan naman ng letrang B, I, N, I. At sa panghinaharap, ito ay naging bibigyan. Nadagdagan ng mga letrang B at I. Mapapansin ninyo na nagkakaroon ng mga karagdagang mga letra. Ito ay tinatawag nating panlapi. Upang magamit mo ng tama ang mga salitang kilos sa angkop na panahunan nito, kailangang kuhanin mo muna ang salitang ugat. Ang sunod na salitang kilos ay kain. Sa panahunang pangnagdaan, ito ay naging kumain, nadagdagan ng panlaping Sa panahunang pangkasalukuyan naman, ito ay naging kumakain,
nadagdagan naman ng pantig na kuma. At sa panghinaharap, ito ay naging kakain, nadagdagan ng panlaping ka. Mayroon din tayong tinatawag na mga pananda. Ang mga ito ay makatutulong sa atin upang malaman natin kung kailan naganap ang kilos. Sa panahon ng pangnagdaan, ang mga pananda ay kahapon, noong nakaraang araw, kanina, at kagabi. Sa panahon ng pangkasalukuyan naman, ang mga pananda ay ngayon, araw-araw, gabi-gabi, at palagi. At sa ating panghinaharap, ang mga pananda naman ay bukas, mamaya, sa makalawa, sa susunod na araw, at sa darating na linggo. Maging ito man ay sa darating na Lunes, sa darating na Martes, hanggang Sabado. Upang mas mapalalim pa natin ang inyong kaalaman, sagutan natin ang gawain ito. At ang ating panuto, piliin ang tamang salitang pandiwa sa loob ng panaklong. Para sa unang bilang, kahapon, sumayaw, sumasayaw, sasayaw sila ng hip-hop. Sumayaw! Tama! Ikalawang bilang, bukas, kumanta, kumakanta. Kakanta sila ng makabagong awitin. Kakanta, magaling. Bilang ikatlo, sa mga oras na ito, nanonood, manonood si Rosel ng sine. Nanonood, mahusay. Ikaapat na bilang, nagbibigay. Magbibigay ako ng regalo sa mga pulubi sa darating na kaarawan ko. Magbibigay, wasto. At sa ikalawang bilang naman, nagsisimba. Magsisimba kami sa susunod na araw. Magsisimba, magaling. Para naman sa susunod na gawain, ito ang ating panuto. Tukuyin ang salitang kilos sa pangungusap at sabihin kung ito ay nasa panahon ng pangnagdaan, pangkasalukuyan, o panghinaharap. Itaas ang kamay kung ito ay nasa panahon ng pangnagdaan. Ipalakpak naman ito kung nasa panahon ng pangkasalukuyan. At ipadyak ang inyong paa kung ito ay nasa panahon ng panghinaharap. Naunawaan mga bata? Una, nagsipilyo ako kaninang umaga bago pumasok sa paaralan. Nakataas ang kamay dahil ito ay nasa panahon ng pangnagdaan. Alin ang salitang kilos sa pangungusap? Nagsipilyo. Ano naman ang panandang ginamit? Kaninang umaga, magaling. Ikalawa, kahapon ay nagsagot ako ng mga gawain sa module. Nakataas din ang kamay. Alin ang salitang kilos na ginamit sa pangungusap? Nagsagot, tama. Alin naman ang pananda na nakita ninyo? Kahapon, ibig sabihin, ito ay nangyari na, tapos na, at ito ay nasa panahon ng pangnagdaan, magaling. Ikatlo, maglalaro kami ng aking kapatid mamaya. Pumapadyak. Ano ang salitang kilos na ginamit? Maglalaro. Tama.
Ano naman ang nakita niyong pananda? Mamaya. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, magaganap pa lang. At ito ay nasa panahon ng panghinaharap, mahusay. Ika-4, naglilinis naman ako ngayon ng bahay. Pumapalakpak. Ano ang salitang kilos na ginamit? Naglilinis. Tama. Ano naman ang panandang nakita ninyo? Ngayon, ibig sabihin ito, kasalukuyang nangyayari o nagaganap at ito ay nasa panahon ng pangkasalukuyan, magaling. Ika-5, bukas ay magdadala ng dilata sina tatay sa community pantry ng aming barangay. Pumapadyak! Tama! Ito ay nasa panahon ng panghinaharap. Paano nyo nalaman? Ano ang salitang kilos na ginamit? Magdadala, magaling. At ano ang pananda? Bukas. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. At nasa panahon ng panghinaharap. Tama! Sa gawaing ito naman, ang panuto ay ipakita ang masayang muka kung ang may salungguhit na salita ay pananda ng panahunan at malungkot na mukha naman kung hindi. Tandaan, ang mga pananda ang nagsasabi sa atin kung kailan nangyari o naganap ang kilos o galaw. Una, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ang salitang may salungguhit ay kagabi. Masayang mukha dahil ang kagabi ay isang pananda. Tama! Ikalawa, namamalengke si nanay araw-araw. Ang salitang may salungguhit ay araw-araw. Masayang mukha ulit dahil ang salitang araw-araw ay nagsasaad kung kailan nangyari ang kilos o galaw. Mahusay! Ikatlo, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ang salitang may salungguhit ay bukas. Masayang mukha. Ang salitang bukas ay nagsasaad kung kailan nangyari ang kilos. Ito ay isang pananda. Magaling. Ika-4, inayos ni Darren ang nasirang bakod. Ang salitang may salungguhit ay bakod. Malungkot na mukha. Ang salitang bakod ay hindi nagsasaad kung kailan nangyari ang kilos at hindi ito isang pananda. Mahusay! Ika-5, sasamahan ko mamaya si ate sa kaniyang silid. Ang salitang may salungguhit ay mamaya. Masayang mukha. Ang salitang mamaya ay isang pananda dahil ito ay nagsasaad kung kailan nangyari o naganap ang kilos o galaw. Bravo! Ngayon naman ay kumuha kayo ng isang malinis na papel. Dito ninyo isusulat ang inyong sagot. Maaari rin kayong gumamit ng drill board sa gawain ito. Ang ating panuto, tukuyin ang angkop na salitang kilos upang mabuo ang bawat pangungusap. Pili ng sagot sa loob ng kahon. Habang isinasagawa natin ang gawain ito, katapatan ninyo ang ating kailangan sa pag-check kung tama ang inyong sagot. Ang pagiging matapat ay magandang pag-uugali na dapat taglayin ng batang tulad mo. Naniniwala ako sa iyo. Narito ang ating mga pagpipilian.
gigising, naglalakad, maliligo, kumakain, at nagsimba. Una, maagang patlang si Ana bukas upang mamalengke. Isulat ang inyong sagot. Ngayon ay ipakita ninyo ito. Gigising, mahusay. Ikalawa, kahapon ay patlang kami sa Quiapo. Isulat ang inyong sagot. Ipakita ito. Nagsimba. Tama! Ikatlo, siya ay patlang ng kanyang agahan ngayon. Isulat ang inyong sagot. Ipakita ito. Kumakain. Magaling. Ikaapat, mamaya ay patlang kami sa ilog. Isulat ang inyong sagot. Ipakita mo ito. Maliligo, mahusay. Ikalima, dala-dala ang kanyang mga gamit, patlang na siya patungo sa kanyang paaralan. Isulat ang inyong sagot. Ipakita mo ito. Naglalakad. Tama! Napakahusay ng inyong ipinakita. Ang ating susunod na gawain ay nangangailangan ng internet connection, mga bata. Dahil ito ay isang online game. Kung wala kayo nito ngayon, huwag mag-alala. Maaari nyo pa rin itong subukan kapag nagkaroon na kayo ng data. Paalala, huwag pipilitin ang ating mga magulang. Kung kayo ay may internet connection ngayon, magpatulong kayo sa inyong mga tagapag-alaga upang mabuksan ang website na ito sa inyong Google browser. Lahat ay itatype nyo sa maliliit na letra lamang. joinmyquiz.com at pagkatapos, ilagay ang code na ito 32825898. Muli, 32825898. Kung nabuksan nyo na ito, itype ang inyong pangalan at simula ng paglalaro. Mga bata, mayroon lamang kayong 2 minuto para sa larong ito. Dahil ang bawat bilang ay may timer. Huwag kayong matatakot, enjoy nyo lang. Ang ating susunod na gawain ay mas nangangailangan ng tulong ng ating mga kasama sa tahanan. Magiging bahagi sila sa gawain ito upang higit mong maunawaan ang ating aralin. Dahil tayo ay dadaho ngayon sa pangkatang gawain. Kakaiba ang magiging pangkat natin ngayon dahil sa kasalukuyang kayo ay nasa inyong mga tahanan. Ang inyong magiging kagrupo ay ang inyong mga kasama sa bahay. Ngunit bago tayo dumako sa ating gawain, mayroon tayong mga dapat tandaan at laging isaisip kapag nasa ganitong pangkatang gawain upang maging matagumpay ang inyong pangkat. Una, gumawa ng tahimik. Ikalawa, magbahagi ng idea o ng iyong nalalaman. Ikatlo, ipakita ng buong husay ang nabuong output ng inyong grupo. Ang inyong magiging pangkat ay ganito. Para sa unang pangkat, ikaw at ang iyong tagapag-alaga. Maaaring si tatay o si nanay o si lola. Ang ikalawang pangkat naman ay 2 kasama mo pa sa bahay. Maaaring ang iyong mga kapatid.
Para naman sa ikatlong pangkat, dalawang kapitbahay mo o maaaring kaibigan o yung mga kalaro mo. Kung kayo ay iilan sa bahay, maaaring dalawang pangkat na lamang ang buuin at pumili ng isang gawain. Narito ang inyong mga gagawin. Para sa unang pangkat, galaw ko, gawin mo. Mag-iisip kayo ng 5 salitang kilos na nasa panahon ng pangkasalukuyan at isasagawa niyo ito. Sasabihin ng tagapag-alaga ang salitang kilos at isasagawa mo ito. Para naman sa ikalawang pangkat, kilos mo, lipas na. Bubuo kayo ng isang maikling tula na may 5 salitang kilos na nasa panahon ng pangnagdaan. At para naman sa ikatlong pangkat, acting mo, gagayahin ko. Magbigay ng 5 salitang kilos na nasa panahon ng panghinaharap at ipakikita nyo ito sa paraang estatwa. Sa pangkatang gawain nito mga bata, mayroon lamang kayong 3 minuto upang mabuo ang output ng inyong pangkat at ito ay magsisimula ngayon. Ngayong natapos nyo na ang gawain, mayroon naman tayong 5 minuto upang ipakita ng bawat pangkat ang kanilang mga naging output. Maaari kayong magpakuha ng video
at ipasa ito sa ating Facebook group. Ang ating 5 minuto ay magsisimula na ngayon.
Tunay na napakahuhusay ng inyong ipinakita. Binabati ko kayong lahat at taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong mga kasama sa bahay. Dahil ang inyo pong pakikiisa ay tunay na kailangan sa panahong ito. Maraming salamat po. Ngayon naman mga bata, maaari nyo bang ibigay sa akin ang 3 panahunan ng salitang kilos? Ang 3 panahunan ng salitang kilos ay pangnagdaan, tama; pangkasalukuyan, magaling; at panghinaharap, mahusay. Dahil lubos nyo nang naunawaan ng ating aralin, halina at ating isaisip ang mga sumusunod. Puna ng patlang ng tamang sagot. Patlang, ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon. Pangnagdaan, mahusay. Ginagamit naman ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Pangkasalukuyan, magaling. Ginagamit naman ito kung gagawin pa lang o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Panghinaharap, bravo, bravo, bravo. Upang masukat ang inyong naging kaalaman sa ating aralin, ngayon ay kumuha kayo ng isang malinis na papel. Dito ninyo isusulat ang inyong sagot sa pagtataya at ipapasa ninyo ito sa akin sa nakatakdang araw ng pagsasauli ng ating mga outputs. Maaari nyo ring masagutan ang pagtataya sa link na ito. tinyurl.com/pagtataya-mtb. Buksan lamang ang link na ito sa inyong browser. Para sa panuto, isulat ang angkop na panahunan ng salitang kilos na iyong gagamitin upang maging wasto sa pangungusap. Una, ano ngayon ang patlang ko sa tanong na ito? Ang ating salitang kilos ay sagot. Ikalawa, patlang kahapon si Heidi ng maaga para magsimba. Ang salitang kilos ay bangon. Ikatlo, bukas patlang sila sa may talon. Ang salitang kilos ay langoy. Ikaapat, patlang ang Bulkang Taal noong nakaraang Enero 2020. Ang salitang kilos ay putok. Ikalima, sa susunod na pasukan, patlang ko na uli ang paborito kong guro. Ang salitang kilos ay kita. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay magbigay ng tig-3 halimbawa ng salitang kilos sa panahonang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Gamitin ito sa pangungusap. Ito ay inyong gagawin sa MTB Notebook at ipapasa nyo ito kasabay ng iba pang output sa takdang araw ng pagbabalik. Binabati ko kayong lahat. Mahusay! Natapos nyo na ang inyong module para sa linggong ito. Sa isang malinis na papel, isulat ninyo ang inyong mga natutunan sa araling ito sa ganitong format. Naunawaan ko na. Nabatid ko na. Masaya ako na nakasama ko kayo sa araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang aralin. Ginang Apple Joy M. Sarmiento, naniniwala, hindi hadlang ang pandemya upang matigil ang edukasyon. Sulong ito kalidad. Ingat! Hanggang sa muli!